Konsepto ng pag-unlad. Ayon sa Merriam-Webster, ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa patungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Isa itong kaisipan na may kinalaman sa pagsulong. Ayon naman kay Feliciano R. Fajardo, sa kanyang aklat Economic Development taong 1994, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso kung saan ang pagsulong ay bunga ng prosesong ito. Ibig sabihin, ang pagsulong ay bunga ng pag-unlad. Halimbawa, ang pagkakaroon ng makabagong paraan ng pagtatanim ay ang proseso at ito ay ang pag-unlad. At ang bunga nito na maraming ani ay ang tinatawag nating pagsulong. Ang pagsulong ay nakikita at nasusukat gaya ng mga kalsada, sasakyan, kabahayan, gusali at marami pang iba. Dagdag pa ni Fajardo, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso na nagpapabuti sa kalagayan ng tao, gaya na lamang ng pagbaba ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, hindi pagkapantay-pantay at pananamantala. Ayon naman kina Todaro at Smith sa kanilang aklat na Economic Development ng taong 2012 na mayroong dalawang pananaw ang pag-unlad. Ito ay ang tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Tradisyonal na pananaw. Sa pananaw na ito, binibigyan din ang pag-unlad bilang pagtatamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita nang sa gayon ay mabilis na maparami ng bansa ang kanyang output kaysa sa bilis ng paglaki ng populasyon. Bagong pananaw, sinasa dito ang pag-unlad ay dapat na kumakatawan sa malawakang pagbago ng buong sistemang panlipunan. Naniniwala ang pananaw na ito na dapat ay maging malawak ang pag-unlad kagaya ng maunlad na ekonomiya, lahat ay mayroong pinag-aaralan, lahat ay may trabaho, lahat ay may malusog na pangangatawan at walang salot sa lipunan. Ay natin ang paksa number 2. Mga salik na nakakatulong sa pagsulong ng ekonomiya. Number 1. Likas na yaman. Ang likas na yaman ang mga tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamayan nito. Ng mga mamayan nito ng pangunahing batayan ng serbisyo publiko ng pamahalaan dito. Nakabatay ang daming nalilika, produkto at serbisyo na nakakatulong upang mapataas ng kita ng isang bansa. Ang likas na yaman, ito yung bagay na makikita natin sa kalikasan tulad ng lupa, dagat, kabundukan at kagubatan. Mahalaga ito kasi dito nakasalalay lahat ng pangangailangan natin ng pagkain. At dito rin kumukuha ang mamamayan para sa panghanap buhay nila. Number 2, lakas paggawa. Sa isang batayan ng dami, malilikang output ng isang bansa. Tsak na malaki ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng pagsulong ng ekonomiya. Ang lakas paggawa, ito yung binubuo ng miyembro ng populasyon na may edad na 15 pataas. At pwede rin sila maaaring magtrabaho o kaya naman hindi sila magtrabaho. Tutunghayan natin ang pangatlong makakapagsulong sa ating ekonomiya. So, ano nga po ba ang pangatlong ito? Ang kapital. Mas napapabilis nito ang kakayanang lumikha ng mga tao gamit ang likas na yaman at makapagtaas ng kabuoang output ng bansa. So, ang kapital ay isang pinansyal na ari-arian na ginagamit natin para mag-produce ng serbisyo o produksyon at mas mapabilis ang paglikha nito ng mga gamit or mas mapabilis ang pag-unlad ng isang negosyo o ng ating bansa. So, example natin para mas mapabilis natin malaman kung ano nga po ba ang kapital at anong pumapasok dito. Puhunan o sa negosyo. Isa nga rito sa kapital, pumapasok dito ang pera o pananalapi para mas mapabilis ang pag-unlad ng ating bansa. Una po natin yung ginagamit para mas makapagsimula po tayo ng isang negosyo sa atin. So, puhunan sa negosyo. Ito ay ang pera o ari-arian na inilalarawan
upang simulan o palakihin ang isang negosyo. Halimbawa, ang tindahan ay kailangan ng puhunan para makapagsimula po ito. Bibili muna tayo ng mga kaunting mga tinda para sa susunod, kapag nabili na yon is meron na tayong perang mas malaki at mas mapapadami po ang bili natin. So, sobrang kailangan natin to para simulan ng isang negosyo. So, number 2, makinarya at kagamitan. Sobrang need talaga natin ng mga kagamitan sa isang negosyo. Alam naman po natin yan para mas matulungan po tayo at mas mapabilis ang paglikha nito. So, ayun po, yung mga kahoy, bakal, elektronikong kagamitan ay halimbawa ng kapital. Dahil, syempre po, kapag ginagamit po natin yung mga electric deals, is mas napapabilis po ang pagbubutas ng mga kagamitan or kung sa mga makina po, yung mga foods, yung pagpapackaging, gano'n. Mas napapabilis po yun. Number 3, bahay at lupa. Sobrang need din po natin yun. Pangalawa yun sa ating puhunan at pera dahil need po natin ng lupa, syempre, para mas may comfortable po tayong lugar para magsimula po tayo doon. And parang in short, need po natin ng lupa para doon po tayo magsimula at makapagpatayo po ng isang negosyo. So, number 4, stock at mga investment. Ang mga stock o sa mga pag-aaring pangpapuhunan sa mga kumpanya ay halimbawa rin ng kapital. Ito ay pag-aaring nagdadagdag ng kita o nagpapalago ng yaman. So, investment, parang nagpapadami tayo ng negosyo para sa isang kita. And, syempre, namumuhunan muna tayo para mas mapalago po natin ang isang negosyo. So, investment is dinadamihan po natin at nag-i-invest tayo ng mga negosyo para mas mapalago po ang ating kita at makapagpagawa pa po ng mga isang negosyo para tumaas ang kita natin. So, number 5, intellectual property. Ang mga patent, copyright at iba pang intellectual na pag-aari ay maaari din ituring na kapital. Ito ay may karapatang o pagsasamantala sa ideya o invento na maaaring magdulot ng kita. So, sobrang patok talaga sa ating mga Pilipino ang pag-iideya ng mga negosyo. Alam naman po natin yan. So, sobrang open-minded talaga ng mga Pilipino pagdating sa mga negosyo. Tulad na lang po ng pagla-live selling. Parang naging patok po ito sa ating bansa dahil kung nasa bahay ka lang is kumikita ka po ng pera at mayroon din pong kakayahan itong makapagpapadayo ng isang negosyo. Kung parang puhunan po siya, parang magsimula ka muna sa live selling para mapanood, mahikayat yung mga taong bumili sa'yo at kapag meron ka ng kakayahan at nakita ka ng kaunti, is pwede kang magpatayo and pwede ka nang dayuhin ng mga tao. Ganun po, pumapasok ang intellectual property sa ideya at mga ideyang nakapagpulot ng kita. So, sobrang pasok po talaga sa mga Pilipino yun. So, ayun po ang kapital. So, in short, ang kapital ay nagsusulong o nagpuproduce ng isang serbisyo para mas mapabilis ang paggawa nito. Parang ang kapital ay isang pinansyal na ari-arian para mas mapabilis ang paggawa nito. So, ayun po, isa sa mga salik na nakakatulong sa pagsulong ng ekonomiya ay ang kapital dahil sobrang need po talaga natin ito dahil mas naging open-minded talaga kapag yung mga negosyo is napag-aralan ito dahil syempre kailangan po natin mapag-aralan yung mga ganito para hindi tayo malugi or maging maganda at goods ang ating negosyo at maging okay po ang pagsulong ng ekonomiya. And mas nagiging patuloy po ang pag-unlad ng ating bansa kung masusuportahan ng atin. So,
upang mapalawak ang ekonomiya at makamit ang pag-unlad, ay kailangan natin ang apat na yon, ang likas na yaman, lakas paggawa, kapital, at teknolohiya at inobasyon. Pero pumapasok po ang pag-unlad sa teknolohiya at inobasyon dahil makabago po talaga ito. So, para mas maging mapalawak ang ating kaisipan at mas maintindihan natin ang teknolohiya at inobasyon, bibigyan ko po kayo ng kaunting example para mas maintindihan mo po. So, number 1 example, paglikha ng bagong negosyo. Ang teknolohiya at inobasyon ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa paglikha ng bagong negosyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagong teknolohiya at konsepto, ang mga negosyante ay maaaring magtayo ng startup at mag-alok ng bagong produkto at serbisyo. Ito ay naglilikha ng trabaho para sa ating mga manggagawa. So, para sa akin, ang paglikha ng bagong negosyo ay isa sa mga nakakatulong sa atin dahil sobrang mas nagiging parang supportive talaga ang mga negosyante dahil gumagawa sila ng mga negosyo sa mga taong hindi nakakapagtrabaho, like nag-start up at nag-aalok sila ng mga trabaho through online, pwedeng ganon, and nakakalikha at nagpapalawak ng mga trabaho ang mga sektor ng negosyo sa mga manggagawang hindi nakakapagtrabaho kahit nasa bahay lang. So, number 2 example, pagbabago ng mga industriya. Ang teknolohiya at inobasyon ay nagdudulot ng malalim na pagbabago na sa mga industriya. Halimbawa, ang paglaganap ng e-commerce at digital na platform ay nagbago ng paraan at pagpilit at pagbenta ng mga produkto. Para sa akin, ang pwedeng example ko dito sa pagbabago ng mga industriya is pwede tayong gumawa ng makabagong pagbenta, pagbili, and isa sa aking example dito is yung live selling. Naging makabago ito sa atin at mas naging popular ito dahil mas madaling makapagbenta sa mga tao, sa mga negosyo through online lang, and kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. At sa pagbili at pagbenta ng mga produkto is pwede mong ipahatid na lang, ganun, and parang mas mapapadali ang paggawa natin at pagproseso ng ating negosyo, at pwede po tayo mas mapabilis ang pag-unlad natin nito. Dahil sa mga digital na platform is nakakatulong po tayong mag-live, through live para sa mga ating ibibenta, negosyo, para makapagsimula po tayo ng kita at pwede pong umunlad ito hanggang makapagpatayo po tayo ng negosyo na may lupa na at pwede na po tayong puntahan ng mga tao para bumili. Number 4 ay number 3, pagpapalawak ng global na kalakalan. So, ang mga digital at mga online na plataforma ay nagbibigay daan sa iba't ibang bansa ng mas mabilis at mas madali. Ito ay nagpapalawak ng merkado at nakakapagtaas ng kita ng mga negosyante. So, nagpapalawak ang oportunidad ng global kalakalan ang digital na teknolohiya, internet at mga online na plataforma. Parang ganito rin po, ang mga merkado nakakapagtaas ng kita through internet. Pwede po tayong mag-live. Parang ang pinaka-example ko po talaga dito is yung live selling dahil ang teknolohiya at internet talaga ang nagbigay sa atin para kumita kahit nasa bahay lang tayo. So, nagpapataas ng kita ang mga negosyo, pwedeng online, and pwede din naman pong sa parehas na ano. So, ayun, nagbibigay daan ang internet para mas mapabilis ang kita ng mga negosyante. So, number 4, pagpapabuti sa kalidad ng buhay. Hamon at suliranin sa lipunan, ito ay maaaring magresulta ng pagpapabuti ng kalidad na buhay ng mga tao. Halimbawa,
Ang mga medikal na teknolohiya ay nagpapabuti sa pangangalaga ng kalusugan at nagpapalawak ng pagkakataon para sa pasyente. So, pumapasok po sa aking opinion dito sa pagbabuti sa kalidad ng buhay is about teknolohiya nga po ang ating topic is mas nakakapagbigay din po tayo ng magandang mga salita para sa ating kalusugan, sa ating sarili, sa mga comfort words through online. Nagagamit din po natin ang internet para makapag-search about sa ating kalusugan, and nakakatulong din ito para sa ating sarili, dahil nakakapagbigay din po ito ng mga words na at nalalaman din po natin about habang nag-search tayo about medicals, about doctors, about through research, and pwede nalalaman po natin kung ano yung mga magaganda at goods sa ating kalusugan. So, ayun po ang aking apat na example. Sana ay naintindihan nyo. Ngunit meron po akong aanhin para mas maintindihan niyo po about ang teknolohiya at inobasyon. So, ang teknolohiya at inobasyon ay patuloy nagpapalawak sa ating ekonomiya ngayon hanggang sa kasalukuyan at sa pamamagitan ng paglikha ng bagong oportunidad. So, para sa summarize na ang teknolohiya at inobasyon ay nagpalawak ng gusto sa ating bansa through makabagong teknolohiya. So, nagamit natin ito para mas mapabilis din ang ating paggawa, makahikayat sa ibang manggagawa at trabahador, sa mga taong hindi nakakapagtrabaho pero nabibigyan ng teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng live, online, at sa internet. So, sobrang thankful ako dahil naging makabago talaga ngayon dahil sa teknolohiya is mas nagiging maunlad ang ating bansa at pwede din tayo makahikayat sa ibang bansa through communication. Nakakapagbigay din tayo ng mga salita through web selling, ganun. Pwede tayo makapagbenta sa ibang bansa and mas nakikikayat at mas nakikilala ang ating bansa kapag ang teknolohiya ng So, yun. Thank you very much. Sana natutunan nyo ang aking tinuro about sa kapital at teknolohiya ng inobasyon. I hope na natutunan kayo, naintindihan nyo ang aking mga examples and sa aking mga own opinion ngayon. Sa 3, konsepto ng pambansang kaunlaran. Ang pambansang kaunlaran ay ang kakayahan ng isang bansa na masuportahan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan nito para sa isang matiwasay na pamumuhay at maayos na takbo ng ekonomiya ng isang bansa. Ang pambansang kaunlaran daw ay tumutukoy sa pangkalahatang pagunlad ng isang bansa sa mga aspeto ng ekonomiya, lipunan, at kalikasan, na layuning mapabuti ang kabuuang kalagayan at kaginhawaan ng bansa at ng mga mamamayan dito. 3. Makabansa. Take note guys, kaya ito tinawag na makabansa dahil meron tayong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating bansa. Ang nilalaman: A. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang pakikilahok sa pamamahala ng bansa ay maaaring solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng isang bansa. Ang pakikilahok daw sa pamamahala ng bansa ay mahalagang bahagi ng pagiging makabansa, kung saan ang mamamayan ay nakikilahok sa mga proseso ng pamamahala tulad ng pagboto, pagsasagawa ng tungkulin upang makatulong sa pagpapalakas at pagpapalawak ng bansa natin. Mga gampanan ng mga mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. Una, mapanagutan.
Tamang pagbayad ng buwis. Responsibilidad ng mga mamamayan ang magbayad ng buwis. Sa tamang pagbabayad ng buwis, nagagampanan ng pamahalaan ang mga gawaing pampubliko na makakapagpaangat ng kalagayan ng mga mamamayan nito. Pakikialam upang makibahagi sa pag-unlad. Ang pakikialam sa mga pangyayari sa ating kapaligiran ay mahalaga upang higit na maging matalino ang mga mamamayan nito. Hindi dapat isawalang bahala ang mga tiwaling gawain, bagkus ay isulong ang katotohanan at kabutihang panlahad. Maabilidad. Pangalawa, maabilidad. Pagbuo at pagsali sa mga kooperatiba. Ang pagsali sa kooperatiba ay nakakatulong sa pag-unlad ng bansa dahil sa layunin nitong mapagsama-sama ang puhunan ng mga kasapi nito at makalikha ng produkto o serbisyo para rin sa kapakinabangan ng mga miyembro nito. Ang mga kasapi ng isang kooperatiba ay nagkakaroon ng kakayanang kumita batay sa pinaghati-hati ang kita ng kooperatiba o tinatawag ding dibidendo. Dibidendo. Pagnenegosyo. Nakatutulong ang pagnenegosyo sa kaunlaran ng bansa dahil nabibigyan nito ang pagkakataong umasenso ang bawat individual. Hindi lamang ang mga negosyante ang nakikinabang sa mga paglago ng isang negosyo, ngunit natutulungan din nito ang bansa sa na mapababa ang unemployment rate. Pangatlo, makabansa. Pakikilahok sa pamamahala ng bansa. Ang pakikilahok sa pamamahala sa bansa ay maaaring magbigay solusyon sa mga suliraning kinahaharap ng isang bansa. Ang pagiging aktibo sa pamamahala, maging ito man ay lokal o pambansa, ay nagbubukas sa pagbibigay ng makabagong idea tungkol sa mga isyong panlipunan. Pagtangkilik ng mga produktong Pilipino. Sa pagtangkilik ng mga likhang Pilipino ay natutulungan ang mga lokal na producer na kumita at mapalago ang kanilang mga negosyo. Sa ganitong paraan, mas matutulungan nating mapataas ang antas ng kabuhayan ng kapwa natin Pilipino. Pang-apat, maalam. Tamang pagboto. Ang pagboto ay isang politikal na obligasyon ng mga mamamayan. Sa tamang pagboto, may hahalal natin ang mga karapat-dapat na mga pinuno na siyang mas higit na makapangyarihan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng isang bansa. Sa kabuuan, ang pagboto ng tama ay nakakapagpabago ng buhay ng mga mamamayan ng isang bansa. Pakikilahok sa mga proyektong pangkaunlaran. Malaki ang gampanin ng mga mamamayan upang maging maunlad ang isang bansa. Ang pakikilahok sa mga proyekto pangkaunlaran ng isang komunidad ay nakakapagbabawas sa mga gawaing nakaatang sa pamahalaan. Dahil dito, maaaring magamit ng pamahalaan ang pagkukunang yaman na laan sa mga proyektong ito sa mas makabuluhang bagay dahil may mga voluntaryong mamamayan na ang tumutulong upang maisakatuparan ito.